Ever? Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 20 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas.
Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes. Adjes sa buwan ng Marso taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Paano kala para bigyan ng emergency power si Pangulong Marcos na suspindi ng excise tax sa gasolina? Lusot na sa House panel. Pangulong Bongbong Marcos handang i-certify as urgent ang panukalang emergency power para maibaba ang excise tax sa langis. Bagong batch ng mga OFW dependent mula sa UAE pabalik na ng bansa mamayang gabi ayon sa DMW. Pinoy seaman na paulat na nawawala sa missile attack sa Strait of Hormuz. Meralco, may taas singil sa kuryente ngayong Marso. Halaga ng piso kontra dolyar bahagyang nakabawi, nagsara sa 58 pesos and 89 centavos. Abogado na nagnotaryo sa affidavit ng 18 nagpakilalang ex-Marines humarap na sa NBI, iginit na hindi siya bogus. Higit 102 million pesos na nalikom sa auction ng Diskaya luxury vehicles, itinurn over na ng BOC sa Bureau of Treasury. At bagyo sa labas ng bansa, bantay sarado ng Pag-asa, tsansa na pumasok sa PAR, nananatiling mababa. Balansyado. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, inaprobahan na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill para bigyan ng emergency power si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa emergency power na ibibigay ng Kongreso sa Pangulo ay ang suspension ng excise tax. Ayon sa panukala, tatagal ang emergency power ng 6 na buwan o pwedeng iklian pa. Depende sa sitwasyon at galawan ng presyo ng langis. Ito ay para masolusyonan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa hinang crisis sa gitnang silangan. Itinuturing ng Malacanang na urgent ang panukalang batas na magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, nagtutulungan na ang Department of Finance, Office of the Executive Secretary at Office of the President para mapabilis ang pagproseso ng panukala. Gayunman, kailangan muna umanong makabuo ng committee report ang Kongreso bago formal na maglabas ng certification of urgency ang Pangulo. Kapag naisa katuparan, inaasahang bibilis ang pagpasa sa batas na layong mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Samantala, pinag-aaralan na ng Kamara ang posibleng muling implementasyon naman ng telecommuting o flexible work arrangement para maibsan ang epekto ng oil crisis sa ating mga kababayan. Sa inihaying resolution ni House Majority Leader Sandro Marcos, inaatasan ng House Committee on Labor and Employment and Trade and Industry na alamin ang posibilidad ng pagpapatupad ng flexible work policies. Sabi ng congressman, sa panahon ng global economic disruption, ay tuturing na epektibong policy mechanism ang telecommuting. Samantala, panahon na upang aksyonan at ibigay ang hinihinging kapangyarihan ng Pangulo na magsuspindi at magtapya sa excise tax at VAT sa mga produkto ng petrolyo kapag tumaas ng todo ang presyo gaya ng nararanasan ngayon. Ito'y nasa ilalim ng Senate Bill 1942, ang Fuel Price Relief Act. Binibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na tapyasan o suspindihin ang excise tax at VAT sa langis kapag umabot sa $80 per barrel ang presyo ng petrolyo sa world market. Ang kailangan lang ay may rekomendasyon ng DBCC o ang Development Budget Coordination Committee at ng kalihim ng DOE. Sa panukala ni Senator Legarda o Senator Loren Legarda, ibabalik lang sa original na antas ng buwis kapag tumatag ang presyo ng langis sa loob ng 30 araw. Samantala, nagpaalala naman ang Maritime Industry Authority o Marina sa mga shipping companies na kinakailangan nilang sumunod muna sa itinatakdang patakaran bago magpatupad ng anumang dagdag singil sa pamasahe at kargamento. Ayon kay Marina Spokesperson Director Luisito de los Santos, obligasyon ng mga shipping companies na magsumiti muna ng abiso sa kanilang tanggapan at maging sa publiko bago ipatupad ang anumang price adjustment.
Bagamat regulated ang transportation sa karagatan ng bansa, kailangan pa rin magbigay ng 14-day notice sa mga kumpanya bago magpatupad ng dagdag na singil. Aminado ang ilang mga tsuper na bumabiyahe sa Marcos Highway sa Eastern Metro Manila na sila'y nagkakating trip o hindi na tinatapos ang kanilang biyahe dahil sa mahal ng diesel ngayon. Kwento ng ilang jeepney drivers sa DZRH, tinitiis nila ang paghihintay ng matagal para sa mga pasahero lalo pagkatapos ng rush hour dahil mas lugi sila kung hahataw ng pasada para pumick up. Bukod kasi sa mataas na presyo ng krudo, marami na rin silang kakumpetensya lalo sa labas ng transport hub. Sabi naman ni Dave na may rutang Antipolo Cubao, tinatiming niya o ichinichempo ang biyahe sa oras na mas marami siyang pwedeng maisakay upang hindi magsunog ng diesel. Kumpara noon na nakaka-10 litro sila sa 500 pesos na halaga ng krudo, 6 na litro na lang daw ang kasya sa nasabing budget. Pakinggan at panoorin po natin ito. Mauwi man na siguro, mga 300 na lang. Yan ang tingin ko. Kasi kahapon, ninuwi ko, 250 na lang. So, nag-kiss pa ako sa takbo. Hindi ako pwedeng tumakbo ng tubo kasi malakas ang diesel. Ngayon, parang matumal pa yung mga pasahero. Matumal ka ngayon, nagpapatama ako ng biyahe. Mahirap kumahaw ng walang laman Tumahan ng diesel. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Inaasahang lalapag sa Pilipinas mamayang gabi ang panibagong batch ng 20 OFW sa siyam nilang dependents na piniling umuwi matapos maipit sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang grupo ay binubuo ng mga manggagawang tumawid mula United Arab Emirates patungong Oman bago ang kanilang biyahe pa uwi ng Pilipinas. Kasama ng mga Pinoy sa naturang border crossing ang mga opisyal ng pamahalaan bilang bahagi ng joint effort para sa kanilang kaligtasan. Sa kabuuan, umabot na sa 399 ng mga OFWs at 12 dependents ang ligtas na nakabalik kumano sa Pilipinas. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng tulong at serbisyo sa mga Pilipino. Ito ay sa kabila ng pagpapatupad ng pamahalaan sa 4 na araw na pasok kada linggo dahil sa krisis ng produktong petrolyo. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, hindi maaantalang anumang programa ng ahensya. Kabilang dito ang opisinang nakatutok tuwing may kalamidad, satellite offices na humahawak sa financial assistance at iba pang nasa frontline. Samantala, naglabas na ng memorandum ang DSWD sa implementasyon ng Compressed Work Week o yung CWW kung saan hahatiin ang 40 oras sa 4 na araw kada linggo. Samantala, inanunsyo naman ng Manila Electric Company na magkakaroon sila ng taas singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso dahil sa generation at transmission charges. Batay sa mahig ng Meralco, 129 pesos ang itataas kung ang isang bahay ay kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Ayon kay Meralco spokesperson Jose Aldariaga, hindi pa nakakapekto sa increase ang pagtaas ng presyo sa krudo dulot ng krisis sa gitnang silangan. Maaari mo na itong maramdaman sa mga susunod pang buwan ng Abril o Mayo. Isang Pinoy seaman ang napaulat na nawawala matapos tamaan ng missile ang isang tugboat sa Strait of Hormuz. Ayon sa pamilya ni George Francis Miranda, ang impormasyon ay pinaabot ng Adports Group, ang logistic company na kumuha sa kanya para magtrabaho bilang motorman at oiler. Sinabi ng kumpanya na nawawala si Miranda matapos ang missile attack sa UAE flag tugboat na Musafa 2 noong March 6. Napag-alaman na ang tugboat ay ipinadala sa Strait of Hormuz para alalayan ng isang container ship na na-stranded dahil din sa kaparehong pag-atake. Nabatid na nagpadala na ng kinatawan ng OWA sa pamilya ng Pinoy seaman, subalit wala pa ring update sa naturang pangyayari. Ang 46-year-old na si Miranda ay mula sa Kapalonga, Camarines Norte. Bahagya namang nakabawi ang halaga ng piso laban sa dolyar ngayong araw, March 10. Batay sa datos mula sa Banker Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 58.896 kada isang dolyar. Mas malakas naman ito ng 0.604 centavos kumpara sa naitalang new record low na 59.5 noong Lunes, March 9.
Sa susunod na buwan pa, inaasahang mararamdaman sa bill ng Meralco ang epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Electric Utility Company, hindi pa kasama sa bago nitong taas singil ang grabing inangat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Inanunsyo ng Meralco ang 64 centavo sa dagdag singil sa kada kilowatt hour para sa buwan ng Marso. Ayon kay Meralco spokesman Joe Saldariaga, dahil pa lang ito sa pass-through charges o generation at transmission charge. Pero pag-amin ni Meralco Head of Utility Economics Larry Fernandez, halos sa final figures na lang ang kanilang hinihintay kaugnay ng bakbakan sa Middle East. Malamang kasi nga ma-pressure ng presyo ng diesel ang halaga ng coal at liquefied natural gas na gamit naman sa pagpuproduce ng kuryenteng idinidistribute ng kumpanya. Pakinggan at panuurin po natin si Ginoong Joe Saldariaga. Krisis sa gitnang silangan ay hindi pa naka-factor in dito. Yan marahil ay madadama natin sa susunod na buwan ng Abril batay sa kasalukuyang March supply. Pero yung fuel cost, siguradong may impact na siya. Hindi lang natin masabi pa kung gano'ng kalaki kasi hindi natin gano'ng pa itatagal itong nangyayari sa Middle East. Tiniyak naman ni Saldariaga na patuloy nilang pinag-aaralan ng iba't ibang paraan upang makatulong na maibsan ng mga Pinoy ang krisis, bilang pahiisa na rin sa energy conservation calls ni Pangulong Bongbong Marcos. Balansyado! 31 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong at Henry Uri. Iba't ibang opinyon. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin.
Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love. Tapos, naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga nambibiktima ho ito, mag-ingat po kayo. Nambibiktima po ito ng mga yung mga tahimik na namumuhay at mga residenteng gusto lamang ho'y mabuhay ng matiwasay sa araw-araw. Buti na lamang at noong isang araw ho ay 7 miyembro ng Gapos Gang na namamasok nga po ng bahay dyan sa Calabarzon, partikular dyan sa Calamba, sa Santa Rosa, sa Dasmariñas, sa Infanta sa Quezon, sa Santo Tomas sa Batangas. Ito hong mga ito ay nadali na ng Calabarzon Police. At syempre, ito ho'y isang malaking at matagumpay na pagtatrabaho po ni outgoing Calabarzon Police Chief si General Kenneth Lucas, at ngayon partner siya ng hepe ng Special Action Force. Pero bakit ba gapos ang ginagapos kasi ang kanilang mga biktima o bibiktimahin? Yung minsan ingat pa ho kayo pag kayo papasok ng inyong parking at walang nagbubukas o walang nagbabantay. Minsan sinasalisihan partner Kasi syempre pag mag-isa ka lang, bubuksan mo mag-isa yung gate, bababa ka sa sasakyan mo, tapos papasok minsan, mo. Sinasabayan ka. Oo, sasabayan, and then paglabas mo ng sasakyan ay lulooban na yung yung bahay. Tapos yung iba naman, siyempre yung mga digital yung gate, yung pinipindot lang. High-tech pagkaungong ng sasakyan papasok kasi kakabuntot na yung mga, pero wala silang lusot, nadali sila. May isa pang makisig na papalit ngayon na hepe ng Calabarzon Police, si General Hansel Marantan, at salamat naman. Pero itong mga accomplishment na ito, ang unang binabati rin natin dito ay ang hepe ng R2 na ang kaibigan nating si Colonel Vicente Cabatingan. At ito'y sa kanyang matagumpay na rin pagtatrabaho. At salamat naman at hindi yung mga ito napapagod sa ganitong klase po ng pagbabantay dyan sa Calabarzon. Kasama ni Colonel, nakikinig pala ngayon. Oy, thank you Colonel si Major Mark Dungka. Ingat kayo. Si Major Mark Dungka at si Colonel Cabatingan ay nakikinig sa atin. Sir, saludo, salamat po Congratulations. Wag sana kayo magsasawa sa inyo pong pagsupil at pagsawata dyan sa mga kriminal dyan sa Calabarzon. Mabuhay kayo, sir. Balansyado! Thank you. At ngayon ay pag-usapan nga natin muna ang ano ba ang magiging, kasi may nabasa ko kanina, kung di ako nagkakamali partner, pagka daw sinuspindi yung excise tax, mukhang 126 billion yung pinag-uusapan nating mawawala sa revenue ng gobyerno. Sumangguning tayo sa ekonomista. Si Ginoong Michael Ricaport, ang Chief Economist ng RCBC. Sir Michael, magandang hapon ulit sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyo. Magandang hapon po, Sir Michael. Magandang hapon po, Mr. Uri, Miss Karen, at sa inyo po mga taga-subaybay po. Teka muna. Ang formal naman ni Sir Michael. Hello po, sir. Welcome back po. Hello po. Alam niyo man itong partner ko gusto ito. Alam niyo itong partner ko gusto ito maginoo na medyo Maginoo. Maginoo. Oo. Teka, sangayon ba kayo doon sa pagtatanggal ng excise tax? Unang-una, doon muna tayo manggaling. Medyo delicate balancing act po, Mr. Henry kasi itong mga pagkakataon na to, mataas yung world oil price. Nangyari na po to from time to time, no? Kasi external factor to. 9 months ago nangyari na po yan, no? June, yung unang gera ng Israel and Iran. Tapos kahit more than 2 years ago yung Israel-Hamas, no? At lalo na 4 years ago yung Russia-Ukraine war, no? So yung mga time na yon, naka-template na po yan. Kumbaga palagi po tinatalakay, no? Parang ulit-ulit po na
tinitignan kung pwedeng gamitan ng emergency powers at temporarily i-suspend yung collection. Pero may mekanismo naman po yung batas. Kaya pagka, say, for a given period of time, above $80, ngayon, nandun na po above $80 So, parang meron pong, moving average, say, for 30 days na, may mekanismo na po yung batas na hindi magkakaroon muna ng suspension ng collection ng taxes na yun sa petrolyo. Pero ito po kasi yung common na stance, ito na po yung naging wisdom ng mga otoridad natin. Yung maaaring makatulong, yes, yung pag-suspend, relief po yan. Pero kasi ang tanong po doon, sino po ba yung karamihan nagbabayad yan? Karamihan may kaya, higher income brackets. Hindi po yung mga nabili ng mga langis, yung mga may sasakyan. Tapos, ano po ba yung pinupondohan yan? Yung mga programa, normally, that usually benefit the poorest of the poor. Yung most vulnerable sectors sa society, yung programa na yung pinagkukuhanan ng mga pondo na collection dyan. Kaya, pagka ganito po yan, pag biglang across the board, biglang sinuspend po yan, pakikinabang din po yung mga may abilidad na magbayad, yung mga higher income brackets, yung mga may kaya, karamihan. Tapos mawawala, madideprive ng funding yung poorest of the poor. Ayun na po yung naging litmus test yan. Pero syempre, yung batas na yan, nire-retake din yan. Kung halimbawa, pwede yung from time to time, kung pinag-iisipan, kung magkaroon man ng emergency powers, temporarily, yes. Hindi naman yung pangmatagalan kasi otherwise napakalaki ng hit. Pero Sir Michael, hindi ba pagka binawasan natin ang tax na yan, ay ang ibig sabihin lamang ay bababa ang presyo ng gasolina, at kung bababa ang presyo ng gasolina, hindi na natin kailangang magdagdag ng napakataas na singil sa pasahe, at pati mga pangunahing bilihin hindi magtataas ng malaking halaga sa kanilang mga increases, lalo na yung mga household products, and therefore makikinabang din yung masang Pilipino. Ayun po yung konsiderasyon, Mr. Henry. Tama po yung punto na yun. Number 1 yun, Mr. Henry. Kasi dapat cost-benefit analysis. Malaki yung cost sa ekonomiya. Kumbaga parang mawawala yung kikitain. Kasi kulang na nga po yung pondo ng pamahalaan. Nagbe-budget deficit, umuutang pa, lumalaki yung utang. So, baka maaaring magpalala po yun sa fiscal deficit or fiscal yung budget deficit at lalaki yung utangin. Pero ganito po naging wisdom na rin. Ito po yung parang naging solusyon na parang yung parang di ba compromise. Pero yung dahil nga yung ang nangyari kahit even before the pandemic, and even for the past 5-6 years na may pandemic na, yung ginawa nila, targeted yung subsidy na lang. Diba, sa transport sector, yung mga driver, nandun po yung subsidiya, parang ayuda. So mangyari, dahil sila naman yung sila yung most affected. Apektado yung kita nila Opo, yung kita nila bawas, kahit sabihin natin it would range a few hundreds per day or even more, depende kung gaano karami yung biyahe nila at pagpapakarga. Imbis na i-take home pay nila yun, baka malugi pa sila. So baka hindi na sila mamasada. So nangyari, may subsidy na direkta po sa kanila. Instead na across the board yung aalisin yung tax. So ginawa na lang directed, targeted yung subsidy. At ganun pa man din po, ganun din yung bithiin, ganun din yung philosophy, para hindi na kumbaga yung may mga petition for fair hike, hindi na po masyado ganong kalaki kasi na-address na po partly ng subsidiya. Ganon din po yung parang prinsipyo na kinukonsider do sa propose na temporary temporary suspension ng ganon do sa excise tax din po, tapos yung iba pa pong yung ibang target, naging kahit ng pandemic, ganon din po yung ginagawa, kasi mas practical dahil limited din po yung pondo. Marami dahil limited yung available funds ng pamahalaan, dahil mas malaki nga po katunayan yung kinikita, yung ginagastos ng pamahalaan kaysa sa kinikita niya. So budget deficit, so kailangan niyang umutang. So all the more na meron pong ganung klaseng dapat may urgency rin na dapat fiscally, may disiplina fiscally in terms of managing the deficit. Then, yung ibang subsidiya, halimbawa po,
targeted din sa agricultural sector kasi binabiyahe po yung mga agricultural goods. products sa mga farmers. Kasi yan, mabibigat yan di ba? Itatruck yan. Tas kasi yung po, ipapasa rin kagad. So, binibigyan din silang subsidiya kasi malalayo yung pinanggagalingan yan. Babiyahe yan sa mga city centers, sa Metro Manila or iba syudad from far-flung provinces, no? Kaya yun po, ganun din po yung prinsipyo. Sila yung bibigyan ng subsidy, kaya dapat hindi na masyado ipapasa yung pagtaas ng presyo nila pag binyahe. Ganun din po doon sa mga, fisher folk, no? Ganun din yung prinsipyo kasi karamihan ng operating cost sila. Siyempre, pag nagbabangka sila, merong mga walang motor, pero malalapit lang yun. Pero yung mga may motor, no, yung bangka, malalayo yun. Naglalaot sila, malayo. Lalo yung mga bangka, shipping vessel, yung fishing vessel. Okay. Malakas po sa crudo yan, no? Kaya sila rin po yung binibigyan ng subsidy para hindi rin may pasa na in terms of mas mataas na pagbenta ng mga isda at ng mga laman dagat. Kaya ganun po yung naging wisdom po ng authorities so far, no? Pero yan, nire-rethink pa rin po yan yun doon sa kasi depende sa sitwasyon. Yes. So Sir Michael, pwede po ba naming malaman din? I think yung suggestion po na yan na targeted yung ayuda, magandang suggestion. Pero sa ngayon po kasi pinag-uusapan nga ngayon ay pinag-aaralan na matapyasan o mabawasan yung excise tax. If ever ito po ay mag-push through naman at mabigyan po ng Kongreso ang ating Pangulo ng temporary na emergency powers po, hanggang kailan lang ba kakayanin ideally at the same time, kasi sabi nyo nga po baka we are operating on a deficit budget, so hindi po pwedeng matagal na mabawasan o suspindihin ang pagkolekta po ng excise tax sa mga produktong petrolyo, Sir Michael. Opo, tama po yun, no? Kasi dahil as long as mataas may volatility, tulad yan, mataas yung presyo ng langis, no? Actually, yung existing na batas ngayon, andito na po na lang susundin na lang yung provision ng batas, give it a few more days, no? Parang mga 1 month, tapos i-average yun. Pag above 80, may temporary suspension. Pag bumaba uli, tuloy na naman po yung collection. Pagka above doon po, suspended ulit, no? So, meron na siyang mechanism sa batas So, pwede rin po i-revise yun kung sakasakali yung emergency powers, no? Pwede rin po gawin yun, no? Kasi to provide relief, no? Lalo na pagka talagang hirap-hirap na yung mga kababayan natin, no? Yung masyadong, sobrang volatile, sobrang mahal. Ayun po yung mga, pero, it's, syempre, ipapag-aralan po yan, cost-benefit analysis. Ano ba yung cost na magiging cost sa pamahalaan? Yung mawawala na kikitain, ano yung mga programang madedeprive or mawawala ng pondo, as against yung benefit sa ating mga kababayan, di ba? Na hindi masyado tataas yung presyo ng bilihin. Ganon din, it would help the economy per se, no? Kasi mas maraming disposable income. So, iwi-weigh po yung dalawang yon. Dapat talagang aral na aral yan, mathematical po yan. Ganun din po yung economic team for many years. Magka-crunch sila ng numbers. Administrations. Yes. Opo, Sir kasi Michael, pagdating sa numbers who do the talking po, kung talagang justified po. Sir Michael, go ahead pa. nabanggit nyo rin po na may ano pa rin po na kailangan gumana pa rin po ang mga institusyon, ang ekonomiya ay kailangan of course kailangan it's still we should keep the ball rolling kahit na may mga ganito pong mga sitwasyon na may krisis. Pero eto nga po, may proposal din po at I think it's already being implemented sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at baka may mga pribadong kumpanya na rin na magfo-4-day on-site work week, pero siguro 1 day or 2 days that they will be working from home, parang pandemic ang ating setup. Will this help the economy or do you think magsuslow down ng konti ang ating ekonomiya dahil dito? Go ahead, Sir Michael. Nag-freeze. Ayun na yun. Go ahead, sir. From the top. Sir Michael? Siyempre yung kanya narinig niyo po ako? Yes, sir. Paulit na lang, sir, ulit. Sir. Sisimulan ko pa lang din po yung cost benefit analysis din. Kumbaga,
may productivity na mababawasan kasi dahil wala do sa yung isang araw na trabaho, wala, no? So, in a way, yun, yung kung ano yung productivity na mawawala as against do sa, kasi dapat justified eh. Kung ano yung matitipid sa gasolina, sa transportasyon, yung paggamit ng enerhiya, kuryente, no? Dapat mas malaki yung matitipid eventually, no? Kesa do sa productivity na mawawala. Yun po yung usually na, pero kasi ngayon ganito eh. Ang challenge kasi po talaga, yung kulang yung supply sa ngayon. Dahil wala pong makalabas na langis mula sa Middle East na dadaan doon sa Strait of Hormuz. Yeah. Kasi 20% ng supply ng langis sa buong mundo dumadaan doon at karamihan po doon papunta sa Asia. At yung maraming Asian countries nagre-rely, lalo yung mga walang langis na dumaasa sa importation, nagagaling po karamihan sa Middle East. So ngayon, kung kulang yung supply, kailangan po talaga magtipid. Kaya ang tanong dyan, hanggang kailan yung hawak na inventaryo ng mga bansa tulad ng Pilipinas at ibang Asian countries? Hanggang kailan maglalas yun? Kasi yung palaisipan ngayon, kailan ba lalayag uli yung mga oil tanker, yung mga tanker ng petrolyo, ng natural gas, ng crudo papalabas doon. Kasi yun po yung challenge ngayon dahil dumadaan doon sa Iran no? Mayroong sa Strait of Hormuz na yon, no? Kaya although yung nagawa naman ng paraan ng yung mayayaman na Middle Eastern countries like Saudi Arabia, meron siyang pipeline doon sa papunta sa kabilang side ng China, bansa niya, yung Red Sea. Malaysia, yeah. Oo. Pero teka muna, Sir. Opo. Sir Michael, tama ba ako if I will pick up your wisdom, sabi mo nga. Ang sinasabi mo tama ba? Wag niyong suspindihin yung excise tax na yan bagkos hayaan ninyo makolekta yan pagkatapos ibigay ninyo sa mga targeted sector na vulnerable at siyang dapat na tulungan. Kasi kung yung excise tax na yan ay tatanggalin mo ng tuluyan, siguro do sa cost benefit analysis, mas malaki ang lugi kaysa tubo. Opo, yun po yung talaga yung test po doon, Mr. Henry, no? Dapat ano yung pinaka-effective eh. Ang objective po kasi hindi tumaas yung presyo ng mga bilihin. Kasi yun po yung risk ngayon eh. Yung tawag doon, second round inflation effects. Kasi tataas ang pamasahe, medyo ura-urada yon, lalo na yung mga ibang transportation costs na yung iba, siyempre naghihintay ng, say, LTFRB approval, no? Yung mga minimum fares kung tataas, pati yung mga ibang fares na regulated. Kasi tapos nun, siyempre dugtong-dugtong na po yan, no? Pataas yung wages, no? Yung mga sweldo. At siyempre, lahat ng affected na produkto at serbisyo, papasa rin po yan. Parang meron na po tayong template nito eh. Pagka may ganyan, nangyayari itong ganitong pagkakataon na mataas yung world oil price, iwasan po yun. Ayun po yung bottom line. So, yan po yung objective ng mga yon, no? Na para hindi na mapasa yung mataas na bilihin, yung subsidy na yung magko-cover partly for that. Alam mo, kita ng mga driver, imbis na mas mataas yung singil sa pasahe, medyo hindi na ganun kataas kasi may subsidy ng ibibigay as an alternative. So mas targeted po siya. Kasi pag inalis po yung tax, ultimo yung mga may kaya, yung mga higher income bracket na nag-ambag ng malaki sa pagbayad ng tax na yon, hindi na sila makakapagbayad na ito kasi mas makatao din na kasi yung mga driver, sila yung nalulugi no? Bawas yung take-home pay nila eh. So sila yung sa kanila ibibigay yon. No? Kesa naman pati yung mga may kaya bibigyan din ng parang tax relief, no? So yun po yung prinsipyo. Pangalawang prinsipyo. Speaking of may kaya, partner, Sir Michael, siguro yung mga may kaya na pito-pitoon sa sakyan na wala namang minsan laman na kundi isa, dalawa lang, pagkatapos kung bumuga ng gasolina at diesel ay isang katerba, baka po pwedeng sila rin magpatupad ng measure within their household, At may kasi sabi nga ni Sir Michael, tama ba? May pambili ka nga, wala ka namang mabili ng gasolina. Pagkat wala namang supply. So, delikado tayo riyan.
So hindi lang dapat yung masa ang nagtitipid, yung government sector, pati mga private sector na kadami ng mga sasakyang ang lalakas kumain ng gasolina. Sir Michael, ano? Exactly, Mr. Henry. Yun po talaga yung pinakamitiin ng lahat ng ito. Kasi, ayan yung template natin mula pa nung 40, 50 years, no? Mula 1980s or earlier. Yung conservation, nandun palagi. Kung maghigpit tayong sinturon, no? Yan talagang dapat kusa na yun sa ating lahat. Kasi, dahil otherwise, lalaki yung ini-import natin. Pero ganito pa yung naging solusyon, no? May paraan naman eh. Halimbawa, sige, pag practical, at safe naman, no? Well, yun, kung pwedeng alternative, maglakad na lang or magbisikleta, noon pa po yung mga yun. Or, of course, kung yung essential travels lang, yung mga non-essential, pagpaliban muna, no? Yes. Tama kayo, kung yung mga may kaya, wag muna mag-aksaya. Kaya nga po, nagtitipid na rin sa kuryente, kahit yung mga ahensya ng pamahalaan, ultimo yung mga pribadong sektor, meron ng mga conservation measures sa kuryente, sa aircon, sa lahat po. Kaya nga po may, yung 4-day work week yun din po yung mitiin nun. Kasi dahil nga po, yung supply, ayun, other than the passing the higher price, yung going, hindi, para mabawasan yung pagpasa ng mataas sa presyo, kailangan secure din po yung supplies natin. Kasi finite po yun. Correct. Ngayon, hindi pa po talaga natin alam lahat kung kailan talaga magno-normalize yung flow na langis mula Middle East at palabas ng Middle East papunta dito sa dito sa Asia. But yung, of course, structurally, even back then, yung bottom line, we should not be too dependent on imported oil. Kaya nga yung alternative energy, yung renewable energy ngayon, no, patok po yan kasi that's our biggest investments, wind, offshore wind, solar, at for a long time geothermal, we are number 2 in the world after the US, and nauna lang tayo ng Indonesia, number 3 na tayo sa geothermal. Tapos sa hydro, at some point yung Mindanao, mga decades ago, kalahati ng kuryente Mindanao, hydro, sa Maria Cristina Falls, Agus Pulangi. So, yun po yung mga, tapos may malampaya naman po tayo. For the past 20 years, may na-discovery rin pong bagong supply. And at some, meron pa nga tayong nuclear power plant na hindi naman po nagamit. So, pinag-isipan po lahat yun for many years, at mga sasakyan, electric vehicles, hindi mo problema na magpila sa gasolinahan at pagpakarga. Alright. Yung mga hybrid din po, yun po yung mga structural solutions other than conservation and yung mga relief measures, no, para yung mga subsidies para maiwasan yung second round inflation effects. Okay, Sir Michael, thank you so much for joining us. It's always a pleasure having you on the show. Thank you. Thank you, Sir Michael. Maraming salamat po, Mr. Henry, Ms. Karen, at sa inyo mga taga-subaybay. Magandang hapon. Thank you, si Sir Michael Ricaport, ang Chief Economist ng RCBC. Ang ganda ng mga binanggit niya, partner. So, hindi solusyon ang pagtanggal o pagbawas o pagsuspinde o pagbawas ng excise tax. Ayon, ito yung aking parang nag-lean lang sa mga sinabi ni Sir Michael. Ang dapat tingnan ay targeted yung tulong o yung ayuda na maibibigay sa mga sektor na lubos na naaapektuhan nitong oil price increases. Kasi tama ka, we're operating on a budget deficit. Ibig sabihin ang gobyerno natin ay tumatakbo na kulang tayo sa pondo. So kailangan umutang pa. Oo. Ang problema, pagka nagtanggal tayo ng tax, saan tayo kukuha ng pang-ayuda? Hindi naman pwedeng hindi tayo mang-aayuda sa mga bar nilabor sector, gaya po na itong mga jeepney driver, mga ngisda, magsasaka, at iba pang mga nasa lower income level Kanya tama yung binabanggit niya. Pag-aralang maigi, baka mamaya wala na nga tayong tax, wala rin naman tayong maiayuda. Hindi ba? Pagkatapos binawasan nga natin ang presyo ng gasolina, wala naman tayong mabili. Walang supply kasi. Kaya kayo mga mawalang galang na mga politiko, lalo kung ilan lang inyong sasakyan, kayo pumundo muna sa bahay. Baka po pwedeng mag-work from home muna kayo doon. Layas muna kayo ng layas. Minsan nang sakay ng inyong sasakyan, isa, dalawa lang, driver, kayo. Ay nako. Ay hindi lang yun, partner. Hindi lang isang sasakyan nila. Kasi may convoy yan. Yes. No, diba? Oo nga pala, nako. Don't forget. May convoy yan. May convoy na. May security, di ba? May convoy na, may hagad pa. Correct. So, chika ka, siya ka mamimigay ng maleta na may lamang pera. Ay, wow. Go Pahingi ahead. ako niyan. Ito
Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Hello, Noche! Asan ka ba ngayon? Miss Kay at kaya nga Henry, dito pa rin tayo sa may barangay Poblasyon, sa may Southville 3. Nag-iikot tayo dito habang naghahanap ng nakikinig, nanonood ng DCRH. At isa yung, kami, napabili tuloy kami kanina dito, pero hindi namin nasa sa loob dala, yung radyo niya, DCRH yung pinakikinggan. Wow. Ate, dito ka ate, labas ka. Medyo mahina yung signal kasi dito. Ano po pangalan nila? Denise de la Cruz po. Yan. Matagal na po ba kayong nakikinig ng DCRH? Opo sir, bata pa po ako, nakikinig na po ako niyan. Yan. Mukhang Ngayon, bata sino pa yung naman siya eh. anchor ngayon? Si Henry Uri po, tsaka si Miss Kay po. Ayan. Hi po! Bakit parang malungkot si ma'am? Oo. Hello. Pagod na po ba si ma'am sa buong araw na pagtatrabaho? Magmerienda nga kayo ng MX3 para sumigla kayo. Oo nga. Oo. Medyo nabiyuda. Bago lang kaya namatay pala. kanyang mister. Kaya medyo Kaya malungkot pala. siya. Sige po, okay, mag-alala at may nagmamahal na Panginoon. Okay, para sumaya si ate, bibigyan agad natin ng Sige. 1,000 pesos. Ayan. Wow! At syempre, isagad na namin, magdidilim na, baka hindi na ako makikita. Grabe ka naman, tayong, Jose. MX3. Ayan, package. Hindi mo na pinakikita si MX, ha? Meron ka pa nga, dancer DCR mo, yan, ha? suot mo yan, ha? DCRH t-shirt. Kulang pa. Asan pa yung payong? DCRH t-shirt, ha? At siyempre, yung payong. Di si Noche. Ano masasabi Para malungkot ka din, Noche. Kayo po yung number 1 dito sa amin, sir, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Ayun, thank you, ma'am. Welcome po. Maraming salamat at welcome din. Ayan, totoo talaga yan na ate, talagang number 1 ang DCR sa Muntinlupa. Thank you po. Kanina lang, may kumakaway na eh. Habang kami ay tumatakbo papasok. Malapit ito, Henry at Miss Kay, sa Bilibid. Dito sa Bureau of Corrections. Okay, maraming salamat. Sige. Okay, para Thank naman you. sa mga gusto pang manalo, 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman, yun ang sunod na winner sa aming DCRH sa Malacash promo. Kasama, siyempre, ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito tayo believe. Ako naman si Noche Kakas, RX 27 para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. It's 7 after 6 in the evening. Babalik tayo. DCRH number 1 na naman. Ang galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Prito ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Inis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Barbell. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Mga pagkain dapat iwasan ng mga buntis, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa mga masaselang yugto ng buhay na maaaring pagdaanan ng isang babae ay ang pagbubuntis. Kaya naman, maging ang mga pagkain kinukonsumo ng isang nagdadalang tao ay mahigpit na tinututukan. Ayon sa Healthline, ilan sa mga pagkain dapat iwasan ng mga pregnant ay ang mga inuming may caffeine, mga isda na kabilang sa tinatawag na high mercury fish, gaya ng marlin at tuna. Kabilang rin dito ang mga undercooked o hilaw na isda at karne. At pinapayuhan ding umiwas sa mga pagkain may mataas na sugar content, junk food at pag-inom ng alcohol. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon
dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Report, Malacanang pinayuhan ng publiko na huwag mag-panic buying ng mga produkto. Wala na rin namang buying, panic na lang. Kasi Oo nga, panic na lang tayo. Wala nang pambuying eh. Si RH14 Leth Narciso Leth. Muling tiniyak ng Malacanang sa publiko na mayroong sapat na supply ng produktong petrolyo at mga pangunahing pangangailangan sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon pa kay Castro, batay sa pinakahuling ulat ng DTI, maliban sa produktong petrolyo ay walang paggalaw sa presyo ng mga bilihin sa Metro Manila at ibang rehiyon. Kaya naman ang payo ng palasyo sa mga tao, huwag mag-panic buying. Dagdag ni Castro, nakabantay ang kaukulang mga ahensya, kaya naman ang anumang hindi pangkaraniwang mga pagtaas sa presyo ay agad aaksyonan. Muli rin itong nagbabala sa mga negosyanteng maaaring mag-hoard o magtaas ng presyo ng hindi makatarungan na sila'y makakasuhan. Mensahe pa ng Palace official, gumagawa ng mga pamamaraan ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng oil price increase. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso. Samantala, Senado nakahanda sa special session para bigyan ng emergency power ang presidente tugon sa oil price hike ayon kay Senate President Tito Soto. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Nagpahayag ng kahandaan ng liderato ng Senado na magsagawa ng special session para aprobahan ang panukalang batas na magbibigay ng emergency power kay Pangulong Bongbong Marcos upang suspindihin o bawasan ang excise tax at value-added tax sa presyo ng langis. Ito ang inihayag ni Senate President Vicente Tito Soto III kasunod ng ipinatupad na big-time oil price hike. Sabi ni Soto, sakaling hindi nila maipasa hanggang sa susunod na linggo ang para sa emergency power ng presidente, ay kailangan nilang magsagawa ng special session. Batay sa kanilang legislative calendar ay hanggang March 20 na lang ang kanilang sesyon bago ang kanilang bakasyon para sa Semana Santa. Bakasyon sila mula March 21 hanggang May 3, maliban lamang kung magkaroon sila ng special session. Nauna nang inihayag ni Soto na gagawing priority ng Senate Committee on Ways and Means, Finance at Energy na pinamumunuan ni na Senador Sherwin Gatchalian at Senador Pia Cayetano ang panukala para sa pagbibigay ng emergency power sa Pangulo. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, Congressman Bong Suntay may 10 araw para sumagot sa mga ethics complaint laban sa kanya. RH12, Milky Rigonan. Milky? 10 araw ang ibinigay ng House Ethics Committee para sumagot si Representative Bong Suntay sa mga ethics complaint laban sa kanya. Sinabi ito ni 4Ps Representative J.C. Abalos, chairman ng komite, sa pagsisimula ng pagdinig ng Ethics Committee na dinuluhan ni Suntay. Tiniyak ni Abalos na bibigyan ng pagkakataon si Suntay na maibigay at maipaliwanag ang kanyang panig. Si Suntay ay sinampahan ng ethics complaint ng Gabriela Women's Party List at iba pang mga grupo ng mga kababaihan. Ito ay ang misogynist at sexist statement ni Suntay sa aktres na si Ann Curtis na hindi dapat pinalalagpas dahil ito ay pambabastos sa mga kababaihan. Una rito, mabilis din kumilos ang liderato ng Kamara na kahit wala pa noong formal na nagrereklamo ay agad nang inatasan ng Ethics Committee na imbestigahan ang mga asal at sinabi ni Suntay na nangyari sa hearing ng House Justice Committee. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigonan. Samantala, sunod-sunod na pagdaan ng choppers sa Maynila kagabi, bahagi umano ng training ng Philippine Air Force. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Pinawi ng Philippine Air Force sa pangamba ng ilang residente sa napansing pag-ikot ng mga helicopter sa bahagi ng lungsod ng Maynila kagabi. Kinumpirma ng hukbo sa DZRH News na nagsagawa lamang ito ng pagsasanay gamit ang 3 Bell 412 at Black Hawk helicopters. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Pasco, bahagi ito ng Night Vision Goggle Proficiency Training para sa mga piloto ng hukbo. Paliwanag ito ng PAF kasunod ng pagtataka ng ilang residenteng nakarinig ng sunod-sunod umanong pagdaan ng chopper sa capital city pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes.
paglalarawan ng ilang netizen sa social media, halos kalahating oras narinig ang ingay ng choppers sa Santa Mesa, Pandacan, Santa Ana at iba pang area malapit sa Malacanang. Pero paglilinaw ni Basco, hinahasa lamang ng kanilang mga tauhan ang kanilang abilidad sa ligtas na night operations at low visibility conditions. Ako si Edniel Parrosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Angel. Samantala, 102 million nalalikom daw sa auction ng Diskaya Luxury Vehicles na turnover na ng customs sa Bureau of Treasury. RH29, Boy Gonzales, Boy. Nag-turnover ang Bureau of Customs ng 102.4 million mula sa public auction ng mga luxury vehicles na pag-aari ng Diskaya family sa Bureau of the Treasury. Ang mga sakyan ay nasamsam dahil sa paglabag sa customs sa modernization and taripa kabilang ang 2023 Rolls-Royce Cullinan, 2022 Mercedes-Benz G63 AMG at 2022 Bentley Bentayga. Sa apat na public auction na isinagawa mula November 2025 hanggang February 2026, siyam sa 13 sakyan ang naibenta at apat ang manatiling ibebenta sa susunod na auksyon. Ayon kay Commissioner Ariel Pomseno ng BOC, pinapakita ng turnover ang kanilang patuloy na pagtupad sa pagpatupad ng batas at pagbabalik ng nakuwang yaman sa mga mamayang Pilipino. Binanggit naman ni Attorney Jericho Cadorna ng BTR na ito ay tagumpay ng batas dahil sa dating pinagtatalunang ari-arian ay na-convert na pondo para sa pambansang prioridad. Ang turnover ay bahagi ng Integrity, Accountability and Modernization Initiative ng BOC na naglalayong palakasin ang kita ng gobyerno at itaguyod ang transparency sa pamamahala ng mga nasamsam na ari-arian. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Kapapasok lamang na balita, petisyon ni Zaldico at iba pang akusado na makapagpiyansa hindi pinayagan ng Sandigan Bayan. Para sa mga detalye, RH5 Val Gonzales, ibalita mo yan, Val. Lisarin ibinasura ng Sandigan Bayan ang petisyon para sa piyansa ni na dating Congressman Elizalde Zaldico at ilang mga akusado sa kaso ng katiwalian na may halagang 289.5 milyong pisong flood control project sa Oriental Mindoro. Isang pahinang resolusyon ng Sandigan Bayan 6th Division na inilabas ngayong araw, walang sapat na batayan ang hilingin o nahilingin na ng mga akusado ang pagpapalaya ng binibirikang kaso. Ayon sa korte, mayroong prima facie evidence na mag-uugnay sa mga akusado sa overpriced at hindi natapos na mga proyekto noong taong 2022. Kabilang sa mga akusado ay ang ilang mga opisyal ng DPWH sa pribadong kontratista mula sa Sunwest Corporation na inuugnay kay Ko. Una na ring pinatawan ng Sandigan Bayan ng writ of preliminary attachment o pansamantalang pagsamsam sa 16 na mga kundot mga lupang pagmamay-ari ni Congressman Zaldico. Dahil dito'y mananatiling nakakulong ang mga akusado habang nagpapatuloy ang paglilitis habang patuloy pa rin nakalalaya at hindi pa naaresto ang dating mambabatas. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val Gonzales. Flash Report. Flash Report! Samantala, tayo muna ay dumako po sa balita mula sa ibayong dagat. Si Jackie Resio, yun daw hong Iran wala nang balak makipagnegosasyon sa Estados Unidos. Kaya yung retaliatory attacks magpapatuloy. Jackie Resio, Jackie. Kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na malapit nang matapos ang digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, naglabas ng pahayag ang Foreign Minister ng Iran na ang kanilang missile attacks ay magpapatuloy hanggat kailanganin ito at no longer on the agenda o hindi na bahagi ng kanilang plano ang makipagnegosasyon sa Estados Unidos kaugnay ng ceasefire o pagtigil ng gera sa Middle East. Una nang binantaan ni Trump ang Iran na kung pipigilan nila ang pagdaan ng shipment ng krudo sa Strait of Hormuz ay
gagantihan sila ng Estados Unidos na 20% higit pa sa mga una nilang pag-atake. Napaulat na rin na umabot na sa $120 ang presyuhan ng kada bariles ng crude oil sa pandaigdigang merkado dahil sa kawalan ng supply dulot ng krisis sa gitnang silangan na lubhang nakaaapekto sa ekonomiya sa buong mundo. Hindi bababa sa 1,000 ang nasawi na sa nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng US, Israel at Iran. Kapwa idineklara ng Amerika at Iran na sila ang magdedesisyon kung kailan matatapos ang naturang digmaan. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resyo. Samantala, magpamigay muna tayo ng... Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Magkano na? 500 Gcash, pambili ng gasolina. Ang nanalo ay si Raymond. Wala bang D talaga? Raymond without a Raymond. Raymond. Raymond without a D. Malyari ng Nueva Vizcaya. Hi, Sir Raymond. Raymond. Hello po. Hello. Ang iyo bang tatay ay si Ray... Si Ray at ang iyong nanay ay si Monica. Ba, galing mo pa. Hindi, joke lang Sir Raymond. Okay, Raymond, ano ang himpilan ng radyo na una sa Nueva Ecija, una sa Pilipinas at una sa Pilipino? DZRH po. Ayun. Saan ka ba sa Nueva Vizcaya ngayon? Sa Bayumbong po. Sa Bayumbong. Naku, sarap Sige, dyan. wait ka lang. Sige. Pupuntahan ka namin dyan, Raymond. May panggas ka na. ilang litro din ito. Raymond, salamat ha. Thank you, Raymond. Thank you. Thank you po. At yan ang kalipunan po ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Palalang palagi, kung gustong umasenso sa buhay, lahat po tayo wag gagawa ng masama sa kapwa. Pagkos gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong palagi sa mga nangangailangan, lalo ngayon ako may krisis, mahirap ang buhay. Dahil help is wealth. Susunod na po si Attorney Rina Seco sa DZRH Usapang Legal. Susunod na po siya. Kami pong inyong lingkod. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. Bye! Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha.